Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itong China issue, mga kaibigan, tingnan ninyo simple lang Tayo, na mga Pilipino, bakit tayo ang mas higit na merong karapatan na umangkin sa mga teritoryong sinasakop ng China at inaangkin nila? Kasi po, biblically, historically, at legally, mga kaibigan, tatlo tandaan ninyo, biblically, historically, at legally, tayo ang may karapatan. Nasa atin yun, mga kaibigan. Ang China, ang tangi nilang pinagbabasihan yung 9 dash ba kung tawagin? Yun po yung sila lang ang gumawa. Na ang ibig sabihin, ang tawag doon ay self-serving. Sila lang ang nagsasabi nun. Sila lang din ang gumawa nung mapa na yun. Gumawa lang sila ng sarili nilang mapa. Imagine, kung tayo gagawa lang ng sarili nating mapa at ganun din ang ibang bansa, ano tingin niyo mangyayari sa mundo? Di gulo rin. Di ba? Mabuti na yung sa issue ng China, mga kaibigan, naninindigan tayo sa pinagbabasihan ngayon. Ano yung pinagbabasihan ngayon? Legality. Legalidad ang pinagbabasihan. Nagkaroon ng ruling, arbitral ruling, na pinapaboran tayo sa ating interes sa mga inaagaw na teritoryo sa atin. Kinikilala yung ruling na yan ng mga bansa malalaki at maliliit, maliban sa China. Bakit nila kinikilala yan? Sapagkat katulad natin, sila po ay kasali sa mga nagkakaisang bansa na igagalang ang mga batas na kung tawagin law of the sea. Mga kaibigan, ngayon, ang China walang paghuhugutan kung hindi sarili nilang imagination. Ikaw lang ang gumawa niyan. Pagka ganyan ang klase ng tao, katulad nitong nakaupo ngayon, si Presidente Duterte, walang mangyayari sa mundo. Walang mangyayaring mabuti sa isang bansa. Kapag ang pag-iisip mo, defeatist attitude. Pero yun, pinakikita niya lang yun, defeatist attitude lang siya sa China, sapagkat subservient siya sa China. Dahil yan ang inaasahan lang niya, natatakbuhan niya para bigyan siya ng proteksyon laban sa mga paglabag nila sa batas. Katulad ng sinasabi nung maestrado, yung bagong appointed na Supreme Court Associate Justice na ang apelyido ay Padilla, babae. Bago siya na italaga at napili,
para maging maestrado ng Korte Suprema, dumaan sila sa interview ng Judicial Bar Council. Lahat ng kumandidato, kasali siya. At tinanong sila. Isa lang ang set ng katanungan sa kanila. At ilan doon sa mga katanungan sa kanila ay sinagot niya. Katulad halimbawa sa issue ng withdrawal ng administrasyon ngayon doon sa International Criminal Court na hindi na nila kikilalanin yon. Nag-withdraw na sila bilang bansa na signatory. Isa sa mga bansang signatory sa ICC. Ano sabi nung maestrado na si Associate Justice Padilla? Hindi nila pwedeng talikuran ang pananagutan sa ICC para sila managot sa kaso. Bakit? Kasi ginawa nila ang withdrawal sa ICC nung meron ng naisampang reklamo labang kay Presidente Duterte. Kung ginawa niya yon nang wala pang reklamong nakasampa laban sa kanya, pwede. Pero hindi na pwede sapagkat ginawa ang withdrawal sa ICC pagkatapos na meron ng maisampang reklamo laban sa kanya. Kaya mananagot siya kahit nag-withdraw pa sila. Baliwala yung withdrawal ninyo. Ano ibig sabihin nun? Kung may batas dyan, meron ding mga batas na kung tawagin Law of the Sea, na hindi tayo pwedeng tumalikod at hindi natin pwedeng sabihin, mga kaibigan hindi tayo pwedeng manindigan. Sila lang yun ang nagsasabing inutil. Siya lang yung inutil. Tsaka yung administrasyon niya. Pero tayong mga mamayan, sinasabi natin, meron tayong tungkulin na ipagtanggol ang ating kasarinlan. Pati mga sundalo, mga pulis, lahat tayo. Kaya ikaw ay maka-Aquino, kaya ikaw ay maka-Marcos, lahat tayo ay may tungkulin bilang Pilipino. Yan ay ipagtanggol ang ating kasarinlan. Sasabihin nyo, bukod sa legal, itong legal, ngayon ito. Sa panahon na meron ng umiiral na Law of the Sea, diyan tayo humuhugot ng ating karapatan sa pagmamayari ng mga teritoryong inaagaw sa atin legally, internationally. Kinikilala yan. Yan ang kinikilalang batas. Maliban sa China na ang hindi lamang kumikilala dyan. Gusto nila kasi lahat akin. Di ba? Lahat akin, sabi ng Inchik. Mga kaibigan. Gusto nila lahat ng i-claim nila kanila. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Kaya ang mga bansa, malalakit, maliliit, nagkakaisa sila ngayon para ipagtanggol yan. Nandito ngayon si Pompeo, di ba? Dumating pala dito yung US State Secretary. Si Pompeo. Yan ang matindi magsalita laban sa ginagawa ng China na pagmamalabis, paglapastangan, pambababoy, pambabastos, at panlulupig sa mga bansa na nililin lang nila
sa pamamagitan ng mga pangakong utang. Pag napautang at hindi nakabayad, ano gagawin? Ite-take over ang economy ng bansa. Sila magpapatakbo ng ekonomiya. Mga kaibigan, papasukin ka. Invasion ang gagawin sa bansa mo. At hindi na yan papayagan ng mga bansa na gumagalang at kumikilala sa batas. Sabi mo, kagabi binanggit natin ito. Historically, yan ang pinaguhugutan pa rin natin sa kasaysayan natin. Mga kaibigan, kasaysayan ng mundo. Magiging atin ba yan kung hindi Pilipina, kung hindi tinatawag na Philippine Islands ang Pilipinas? Simula pa sa panahon ng Kastila, nung madiskubre ang bansang Pilipinas, na ipinangalan sa haring malupit. Malupit na hari ng Espanya na si King Philip. Doon hinango ang pangalan na itinawag sa Pilipinas. Mga kaibigan. Pero ang tawag nung isulat ang mga mapa ng Kastila, panahon pa nung sinauna pang panahon, yung kanta ni Yoyoy Villame. Di ba? Ano tawag nila sa Pilipinas? Islas, hindi ko alam, hindi ako marunong ng Kastila Islas del Pilipinas o des Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang tamang gamit doon. Pero, sa English, sa world history, maging ang Amerika, hindi ba? Sino ba nakadiscover ng Amerika? Ano ba si Columbus? Hindi, anong bansa si Columbus? Tanyo? Hindi natin alam. Hindi, di ba Kastila rin yun? Ano bang lahi si Christopher Columbus? Mga kaibigan. Ano? Italian, Spanish. Spanish yan mga kaibigan. Di ba? Noong mga panahon na yun, na-discover na Pilipinas mga kaibigan, may mga mapa na ang direction at tinatawag na tayong Islas del Pilipinas. Sa world history, nung isulat na ang world history, Philippine Islands, walang sinasabing China Islands, sapagkat ang China, kontinente. Paano nilang sasakupin tayo, kontinente sila? Mga kaibigan. Hindi katulad ng halimbawa, Australia. Talagang sinakop ng ano yan, ng mga British yan, di ba? Kasi ang British ang laki ng sinakop niyan kaya yung mga hari dyan sa iba't ibang bansa ng Europe magkakamag-anak kamag-anak din nila di ba? Mga kaibigan, pero tayo simulat sa pool, mapa, original na mapa, nung tayo'y ma-discover at world history, Pilipinas ito. Bakit ka papayag? Meron tayong pinaguhugutan. Ang inchik walang pinaguhugutan yan. Mga kaibigan, pag-angkin lang yung kanila sa pamamagitan ng self-serving na sila lang ang unimbento ng mapang yun. 9 dash ang tawag. Mga kaibigan,
Ngayon, biblically, kung kayo ay naniniwala sa Biblia, paano tinawag? Mabuti pa nga ito sa lahat ng bansa sa silanganan. Ang Pilipinas nasa Biblia eh. Baka akala ninyo. Ang Pilipinas nasulat sa Biblia yung direksyon na tumutukoy sa Pilipinas na nasa Far East, malayong silangan. Mga kaibigan, ang dami natin pinaguhugutan para bakit tayo papayag na dahil lang sa kagustuhan ng iilang tao dito ay papayagan nating masakop tayo ng mga inchik at kamkaming lupigin tayo ng mga dayuhang inchik na yan. Mga kaibigan, hindi tayo dapat pumayag. Katulad din ng ibang gera. Di ba? Tayo ba magtatagumpay sa gera? Makakaahon ba tayo kung hindi tayo tinulungan ng ibang mga bansa? Kung tayo masyado mayabang, di ba? Naging instrumental ang mga bayani para tayo lumaya. Pero sa pamamagitan ng pakikidigma, hindi natin matatamo ang ating kalayaan kung hindi rin sa tulong ng mga bansang nagmalasakit at tumulong sa atin. Sila yung mga bansa na kumikilala. Kaya malaki kasalanan ni Gloria Macapagal Arroyo, baka kala ninyo. Ito madalas nating ikwento sa inyo at banggitin sa inyo na tayo nanggaling sa hanay ng mga dating OFW bilang entertainer. Panahon namin, entertainer. Nung si Mocha, akala niya yung trabaho namin, pwede niyang gampanan. Nagpunta sa Japan. Ang dinig niya kasi, entertainer. Na-blacklist siya ron. Ngayon kami, di ba binabanggit natin yan? Yan, buhay yung mga iba pa na nauna sa atin at nakasama pa natin. Buhay pa sila magsasabi. Ang ganda ng Japan. Sa lahat ng bansa na nagbukas bilang host country ng mga Pilipino para sa mga OFW, wala na hong tatalo kahit hanggang ngayon. Wala nang entertainer pero hindi na nila matutumbasan. Wala na makakapantay sa naging pinakamagandang kondisyon na naipagkaloob sa mga OFW, kundi sa Japan. Sabi ko nga sa inyo noon, bago ka umalis, 1 buwang sweldo mo, ibibigay sa iyo advance. Para sa mga kailangan mo, mag-iiwan kang pera sa pamilya mo, bibili ka ng konting kailangan mo, bago ka umalis, ibibigay nila sa iyo yun. Ganong katiwala. Hindi ka pa nagtatrabaho. Yung pagtatrabahuhan mong unang buwan, ibibigay na sa iyo in advance. Pagdating mo sa Japan, libre ang accommodation. Inabot namin, meron pa kaming food allowance. Bukod sa libre ang tutuluyan mo, ay libre pa ang pagkain mo. Meron pang instance na pagkailangan ng sasakay ka, babayaran sa iyo yun, ibabalik sa iyo, i-reimburse sa iyo
kung kailangan mo mag-taxi mula sa tinutuluyan mo papunta sa pagtatrabahuan mo. Nung una, sa Tokyo, pag sa Tokyo ka na destino bilang banda, musician, entertainer, meron pang mga sasakyan yung opisina ninyo na susundo at maghahatid sa inyo. Ha? Mula bahay, trabaho, trabaho, bahay. Ha? May podala. Wala nang gaganda ron. At dinanas ko, mga kaibigan, sa probinsya, 1976, naglalakad ka, 1977, 1978, maglalakad ka sa downtown nila. Advance sila. Dinanas ko yung, kala mo mga artista rito? Doon, hindi naman kami kilala. Hinahabol ako ng mga kuha. Sinusundan ako eh. Yung pala, magpapapirma lang ng autograph eh. Hindi, totoo yan. Sipin mo, hanggang coffee shop, susundan ka, mga estudyante oh. Wala naman pera yun, di ba? Ang kaganda ng suot nila, di ba? Nagtatawa na, no, sa isang, o-order ng kape. Yung pala, isa lang ang hangarin. Magpapapirma lang pala ng autograph. Isipin mo yan. Di ba? Inabot ko yun. Walang ganun. Na market. Bakit nasira yan? Yan ang tanong. Kailan nagwakas ang deployment ng entertainers, ng legitimate entertainers sa Japan? Panahon niyang si Gloria Macapagal-Arroyo. Alam niyo kung bakit? Nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nagkaroon ng gera sa Kuwait. Hindi ako nagkakamali. At hiniling ng mga bansang kaalyado natin ang suporta ng Pilipinas na makapagpadala tayo ng mga lalahok sa digmaan. Tandaan nyo commitment yan ng bansa natin. Katunayan, ako, tatay ko, ang tatay ko sundalo. Lumaban sa Korea. Mataas pa sa kanya yung barel. Mga kaibigan, organized warfare ito. Hindi katulad nung nilahukan sa Vietnam. Civic action lang yun. Sila General Almonte. Si Ramos, galing ng Korea yan. Mga nakasama ng tatay ko. Kaya lang, ang tatay ko, karaniwan sundalo. Si Ninoy Aquino, kasing edad ng tatay ko. Batang-bata si Ninoy. Bilang reporter, batang-bata tatay ko bilang sundalo. Si Ninoy Aquino ipinadala para i-cover niya bilang reporter ng Manila Times ang Korean War. Siyang ipinadala ni Don Chino Roses. Mga kaibigan, commitment yan sa United Nations na kapag ka ang isang miyembro ay ginera, automatic, kasama ang mga kaalyadong bansa na lalahok sa gera para ipagtanggol ang kapwa nila miyembro ng United Nations. Commitment yan. Mga kaibigan, panahon ni Gloria, hindi tinupad ni Gloria yung ating pong commitment. Hindi siya nagpadala ng mga sundalong lalahok sa gera. Alam nyo, pinadala ni Gloria, yung parang pinadala sa Vietnam na Civic Action Group. Engineering yata yung pinadala niya. Yun ang nag-trigger para mawala ang trabaho ng maraming Filipino entertainers.
Pagkatapos nun nang hindi magpadala Pilipinas, ang ginawa ng Amerika, binanata nila ang Japan. Ha? Sabi ko nga sa inyo hindi tayo uubra dyan. Di ba? Mas mabuti nang sila'y kaibigan natin kaysa kaaway natin. Sapagkat sa atin may mawawala. Pag nagtagal si Presidente Duterte sa pwesto, marami nang mawawalang trabaho. Ngayon nga ang dami nang nawalan ng trabaho. Ito, example, nangyari sa panahon ni Gloria. Taksil to si Gloria Kita mo, kasama niya ngayon. Ano ginawa ng Amerika? Binanatan ang Japan sa human trafficking. Alam naman ninyo ang mga Hapon. Mataas ang pagpapahalaga sa kanilang kahihiyan, mga kaibigan. Kaya, dahil doon sa issue na yon, pinutol ng Japan ang ating overseas program para sa mga entertainer. Tinapos ng Japan yun. Sipin ninyo yan. Sa bagay, totoo. Nung mga huling panahon na, mga late 80s hanggang 90s, kadalasang umaalis entertainer na ho, hindi na entertainer, mga kaibigan. Kaya may katwiran ng Amerika. Kasi po, meron din tayong commitment na sugpuin ang human trafficking. Hindi ba? Ipinagbabawal din yan, di ba? Kita mo dito, nagtayo nga dito, di ba, yung Department of Justice. Ano yan interagency yan laban sa human trafficking. Bakit? Commitment yan. Para yung Commission on Human Rights. Bakit tayo nagkaroon yan? Wala naman dati yan. Sapagkat nagkaroon ng kasunduan ang mga bansa. Isa tayo sa merong commitment dyan at signatory dyan. Kaya nagtayo tayo ng Human Rights Commission. Commitment ng buong mundo yan. Maliban sa China. Mangilang-ilang bansa na hindi kasali dyan. Pero kung kasali ka dyan, susunod ka dyan. Hindi ba? Hindi pwedeng gamitin dekorasyon lang yan. Kailangan magkaroon yan ng function. Kaya nga ngayon, meron tayong, ano ba pangalan ng mga hayop na yun? Nagkakapera din yun Human trafficking. Under the Department of Supervision ng Department of Justice. Mga kaibigan, kaya lang dito talagang walang ya Kurap na kurap ang law enforcement natin dito, kaya nagagamit lang yun na pagkapirahan ng iba, mga kaibigan. Ano po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito pong epal na wala naman. Mahilig feeling celebrity para tumaas ang presyo. Ginagamit nito mga artista Nireklamo na nga ito Gusto pang magmolestya yata nung kay Kwan Yung artistang bata. Sino yung binanggit ko na minsan? Si Bea Binene. Ngayon,
nagdemanda itong si Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon laban dito kay attorney kasi nangutulang to ng kliyente di ba? Mahina naman sa mga pleadings yan ano yan nanggagamit ng media yan magkagagawa nung araw gumagawa ng media forum magpapasikat sa kung sino-sino siya bida ron hindi man siya media nun di ba? Ito naman mga media uto-uto kaya nababoy itong media masyado na naging matakaw sa payola itong mga reporter gagawa ng forum niya paano abutan niya yon para magamit niya abutan yan ay style niyan si Chupacio may style pa yan kakanta naku itsura mga kaibigan parang tumatalbog na Shrek hindi mo maintindihan kumakanta parang unggoy di ba nagkakakanta ngayon para siya magkaroon ng mga ng mga audience para maging kapanipaniwala sa sarili niya yung ginagawa niya mga nagbabayad punta kayo ron ito pang taxi nyo bibigyan ng pera mga bakla di ba mga celebrity walang pangalan yung mga laos yan iimbitahan niya magko-concert daw siya sa isang bar concert ba yun? Meron bang concert sa bar? Ngayon pati yung iinumin nila sasagutin niya para lang may manood sa kanya kasi ikaw ba manonood ka panonorin mo yan kakanta teka muna saan ka naging singer di ba anong ano mo abogado lumilinya ka dyan di ka naman singer kasi natuto sa karaoke di ba yan ang naging epekto ng karaoke dahil naging marunong kumanta rito kahit di naman ngayon ito dinimanda kasi ito pinagpapapasok nito mayabang ito masyadong lahat sinasakyan ito patay gutom na ma-appoint ito sa gobyerno mga kaibigan nagpapapansin akalain ninyo tinawag niya sinabihan niya na may Alzheimer disease itong si Commissioner Rowena Guanzon abogado rin to mas magaling naman sa kanya ito mga pananalita pa lang malalaman mo na ito si Chupacio ito ang mga kliyente nito naggagamitan sila ginagamit siya para i-divert yung kaso di ba hindi para ipagtanggol yung kliyente kundi pan-divert siya gagamitin ng media di ba para iba pag-usapan para lumabo yung kaso di ba pero hindi siya ang gagawa ng mga pleadings mga ganyan wala ito tamad yan ang dami nagkwento sa akin na nagtrabaho dyan kung itrato niyan parang alipin akala mo malaking magpasweldo abot-abot lang pala ginagawa nito mga patak-patak ngayon ang sabi dito ito'y ginawa ni Chupacio sa Twitter mapanggamit ito mga kaibigan the Comelec official announced this on Twitter Friday nung Biyernes the death following the death ngayon pala ito ngayong araw following the death of her mother who had Alzheimer's disease sipin mo
Oh, she said she will also file a disbarment complaint against the lawyer. Yan ang talagang tamang mangyari. Ito si Chupacio, matanggalan ng lisensya sa pagiging abogado sapagkat ito'y dito dapat sinasabi ni Roque yung sinabi niya sa mga health workers na alalahanin ang sinumpaang tungkulin. Hindi trabaho ng abogado yung ginagawa nito pambababoy sa law profession ang ginagawa nito mga kaibigan ayan, nakatagpo ngayon siya ng katapat niya. Ang sabi, F. Topacio, ano kaya yung F? Bakit, initial lang sinabi? F Ano kaya ibig sabihin? Fanit? Topacio, mock me. For having, pinaglaruan daw siya for having the same disease and vexed and annoyed me to no end through Twitter and FB. I have filed a complaint against him for unjust vexation in Bacolod. Yan. Punta kang Bacolod. Attorney Chupacio. At wag mo nang isasama si Dennis Cornejo ron. Baka sumabit ka pa. Sa Cebu lang, doon lang kayo pupunta para balita ko may tulo dati yun nagkatulo raw yun mga kaibigan, maiba tayo. Sabi pa ni Guanzon, yes, I am also filing a disbarment complaint against F. Topacio after my mother's 40th day. Ayun, tatapusin lang yung ano ba tawag doon? Yung 40 days. Diba? 40 days, diba? Guanzon was apparently referring to her exchanges of tweets. Yun. Tinutukoy daw anya ni Guanzon ay yung palitan nila ng sagot sa Twitter nung April, May, June, July, August. August na where the latter, ito daw si Topacio, remarked that Guanzon must be having early onset Alzheimer's. Yan ba salita ng abogado yan? Alam niyang mali yun Alam niyang mali yun Kahit yung tao merong Alzheimer, may kapintasan, hindi mo pwedeng sabihin niya tayo yung aanuin mo, yung kukutsain mo yung tao. Sasabihin mo, ikaw pipi, ganon. Halimbawa, pipi yung tao, di ba? May kapansanan, di ba? Ano yan Pwedeng libel yun mga kaibigan ang sabi pa mga kaibigan, tinawag ni Guanzon na yung mga na-insulto. Yun. Kasi yung nanay pala ni Commissioner Guanzon, kamamatay lang. Di ba? Ngayong araw yata, ngayong araw, Friday ngayon lang lumabas tong balitang ito Ayan. Abangan natin yan. Sana tuluyan ni Guanzon. Kasi matagal lang naghahanap ng ng sakit ng katawan nito si Chupacio. Lahat pinakikialaman nito, pati artista, para mapag-usapan siya. Gusto niya madikit yung pangalan niya sa mga celebrity. Di ba? Pero tandaan nyo mag-ingat kayo sa pagkuha ng abogado na kamukha niyan. Si Chupacio. Wala pa kasi kung nabalitaang na ipanalong kaso yan.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, tayo po'y babati-bati muna at magbabasa ng reaksyon kung meron po. Hindi ko na nakopya yung kanina eh. Ngayon ito, siyempre unahin natin batiin ng ating mga katropa, Lapid Fire, sina Arlene at Mon Barrias sa Amsterdam, sa the Netherlands, mga kaibigan. Carol Torres Brihiño, nagbe-birthday ngayon, di ba? Carmela Torres Balcos, Ella Samson Albiar, sa Italy po sina Joel Diaz at si Carolina Luge sa Italy. Sa Japan, Tokyo, si Jorge Beichong, ang katropa natin dyan. Marami tayong katropa sa Japan. Andyan ang Roy Japan Tour, di ba? Pagka maluwag na pwede nang magbiyahe-biyahe, nagbukas na ulit ang Japan. Ang Japan kasi sarado ngayon eh. Ang visa, di ba? Tigil issue ng visa. Dito naman, tuloy pasok ng incheck, di ba? Kahit wala visa. Importante melon pela. Di bale wala visa, basta melon pela. Kahit melon amoy, tsaka amoy melon. Pwede yan Pwede yan, pasok Pilipinas. Yan po mga kaibigan, sino pa ba? Rosita DC, Ani Flormata Saludes, Enyang Mina, si Susana de los Santos, June Gases, nasa Guam, original vocalist ng dating bandang Abracadabra, si Walden Kihanberry and family, Reddy San Miguel ng saan ba si Reddy San Miguel? Robert Aquino ng Hong Kong, Loida Haruda, si Rogie Tortalakino ng Cebu, makalimutan ko pa, nabati natin si Boards Ian, si Loida Haruda nasa Hong Kong pala, si Russo Feliciano from Pasadena, California, Belen Villena, Romualdo Pascual watching from Las Vegas, si Mimi Vallejo ng Nagoya, Japan. Napakaganda niya magbigay ng reaksyon. Sana ganun lahat ang reaksyon. O kaya man lang, yun yung ganung level para mas marami tayong napag-uusapan. Bukas ko na babasahin yung kay Enrile, na kanyang paninindigan sa China. Sa Lunes pala. Biyernes pala tayo ngayon. Si Edumul Casquejo, Jess Guevara, Franquico Bicol, Mamiglo Loley, Eusebio Almoite, at ito, mga musician ito, mag-asawa, si Boy Almoite at si Fe Almoite ng Los Baños. Si Boy Almonte, keyboard yan At si Pe naman magaling na singer yan. Na mga nakasama namin sa Japan yan, yung mag-asawang yan. At yung kapatid ni Pe, si Lourdes, na ngayon nasa Japan pa rin yata, doon na nakatira, mga kaibigan. Samantalang nung nakasama ko yun ang bata lang nun. Ayan, sa Tokyo, nakita-kita kami niya, sinapi nung araw, pinasyalan ko sila Si Paul Manponsal, si Ferdinand
Noel Ponce watching from Italy. Silvio Lugarte, Romel Baluyot, Roslani Vicencio from Markham, Canada. Rolly Aison at Nald, happy anniversary. Oh, happy anniversary. Si ano pala? Si Bobby and Noemi Gomez, ang mahusay na na mga musician, veterano mga yan, mga sa grupo po ng grupo nila, yung The Brothers Unlimited. Russo Feliciano, nabanggit na natin, ano po? Romualdo Pascual, Las Vegas, naulit ko na. Alex Darang, Noel G. Lorenzo, na dating taga-Baclaran, Sierra Charlie de Guzman, Jemar Prondoza, si Lauro Labadnoy, Obito, Philip Glenn Araw ng Quezon City, Luz Bimin Romana, Brigida Martin, Los Unidos Juventeus, Raul Corleto, Leojap Rabalo, Zach Magat, Victor Dalit, Nalida Bonto, Larry Hoyosa, Alexius ng Hillsboro, California, Aton Fabre, Ray Cada, Victor Flores II from Modena, Italy, Bong Benavides, banda rin po yan, Bong Benavides, veterano yan, D. Mitchell, Belen Villena from Batangas City, Noel Lerpido, Angelito Ilagan, Maxi Doodle, watching from my room. Joey Regalado, Mar Mangalus Lansangan, Rudy Santos sa California, original member ng Horoscope Band, Mirna Guillermo ng Chicago at Roxanne Rankin ng Florida. Si Ana Garcia Miranda, nakikinig sa atin from LA, Jess Guevara, Vic Core, Sarah Quizon ng Baliwag, si Reggie Marquez at Vicky Logan, si Bella, Aldi Cartesiano Adato, Violeta Baldonado, Fin Makalalad Urmatan, Nito Jess Guevara, Antonio Silvestre from BGC, Eden Cruz Payumo, Rogelio Alfonso, Jorge Torres, Servano Nena, Napoleon Gasga Pollero, Kagawad Elena Eliazar Kalunsag at dating Chairman Boy Kalunsag, si Lani Liwanag, Maria Cristina F. Pantalion, Sam Renz, Jenna Guzman Carillo, and Bridget Guevara Cheng, Lourdes Sigua, CJ Garado, Felintag Reyes, ang veteran broadcaster ng Radyo ng Bayan, Tony Salaw, Ami Iano, Edward Bisiero, and Jacob Harin, Concepcion Ison Chulbo, Ledge Chulbo, Edmund Lucena, Rodolfo Ferranco, Enrique Sabong, Prince Noques, Julie Beatriz Limpangog, Rowena Salinas Padron from Las Piñas, Reynaldo Urquilyasa, Ulysses Bersonda,
Victor Ramos, Ruben Mirna Obedoza, si Jun Di Valencia na katropa natin, singer and actor. Siyempre ang mahusay na singer-songwriter, naging champion ng ang bagong kampiyon, mga kaibigan, Charlie Fry. Siyempre si Miss Magnolia Sabas din, champion din po yan ng ang bagong kampiyon. At original singer po ng nagpasikat ng awiting Yagit. Si Kajun Mariano, actor din po ito nung araw, mga nakapartner niya ni Alma Moreno Sus Mariosep, mga kaibigan. Sipin mo, niyayakap mo si Alma, batang-bata pa, no? Si Edwin Javier, Rega Rodablas, Nes Madeha, Archie Pilla, Gerard Bugarin, Napoleon Cruz, watching from Rowland Heights, California. Ana Garcia Miranda ng Northern California. Si Manny Boy Tagalog. Si Miss Babes Gutierrez of Los Angeles and Manny Boy Tagalog of Northern California. Yon. Si Gloria Latorre, Rolando Cruz de la Barot ng Abu Dhabi, Dionisio Porras, Sierra, nabanggit na natin ito, Nixon Nang Torres, kasama si Mary Jane, nanonood sa New York, si Jesus Jr. Benesio from Jeddah, Saudi Arabia. Si Roberto M. Villarosa ng General Trias, Cavite. Aileen Bicarme, Reggie Marquez, Roslani Vicencio ng Markham, Ontario, Canada. Teresita Bersatige Pasamba, Mata Morosa, watching from Pasig. Ang ating kaibigan, veteran musician Nestor Estrella. Ang dami pa. Si Ray G. Hindi ko na alam kung ano yung kanji na yun, Binabati natin ang Galang family from Imus, Cavite. Ayan. Si Jeff Castillo. Habol natin ang pagbati sa kaibigan natin Hector Ponasier. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwan? Mga kaibigan, dyan po tayo pansamantala muli magpapaalam. Ito po si Percy Lapid, babalik po tayo sa Lunes. Pagsapit po ng alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi ang ating pong live streaming. Samantala, alas 10 hanggang alas 11 po, napapakinggan tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Huwag po ninyong kalilimutan, sana po ay mag-subscribe kayo sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Yan po ang ating YouTube account. Hanggang sa Lunes pong muli. Maraming salamat at magandang yumaga! Ferdi Chupasyo. Kailangan pang iwanan, hindi nga ba't anong
buhay na